Magandang araw po sa inyo lahat mga viewers. Ako po si Rebecca Mendoza. Ako po muli ay magsasagot ng mga 10 mga katanungan. Meron po ako ditong hinandang props. Itong props na ito ay naglalaman po ng mga 10 questions. Ang gagawin ko po dito ay bubunutin ko po ito pa isa-isa. Babasahin ko po ang mga tanong at ito po ay sasagutan ko hanggang sa ma-complete ko po ang lahat ng mga 10 questions na ito. Itong mga questions na ito ay matagal ko na po itong inipon sa aking notebook. Ako po ang nag-effort na mag-search at magsagot ng mga tanong na ito. Anyway, ito po ay pang 29 videos ko na po ito sa Q&A at ngayon ay magsisimula na po ako. Ano ang mas pipiliin mo? Yung maganda o yung totoo? Ang mas pipiliin ko sa dalawa ay yung totoo. Dahil kapag ito ang ating pinili ay hindi tayo malilinlang o madadaya. At kapag ito ang ating pinili ay hindi tayo mas mahihirapan. Hindi natin kailangan na magsuot tayo ng maskara para tayo ay magmukhang maganda. At higit sa lahat ay hindi masisira ang ating pangalan at tayo ay mas magiging matapang. Naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay pwede na maging posible? Ito ay aking pinaniniwalaan, pero ang makakagawa lang nito ay ang Diyos, dahil siya lamang ang merong pinakamataas na kapangyarihan. Paano ba may iwasang magalit? Ang kailangan natin gawin para maiwasan natin ang magalit, una ay kailangan alamin muna natin ang dahilan bago tayo mag-react. Pangalawa ay kailangan isipin muna natin mabuti kung ano ang tamang parusa na dapat natin ibigay sa tao na nakagawa ng kasalanan. At ang pangatlo ay kailangan isipin natin mabuti kung ano ang magiging kahinatnan o resulta kapag tayo ay sobrang nagagalit. Sa makatuwid, kailangan piliin natin ang mag-control. Totoo bang lugi ang mga kabataan dahil maraming bawal? Kung ito ay makakabuti, yan ay mainam. Para sila ay malayo sa kapahamakan at sila'y matuto na mag-ingat sa gagawin nilang desisyon. Pero kung ang pipiliin nila ay tama, makakabuti, hindi delikado at kaya nila, sa ganitong pagkakataon ay dapat silang suportahan, i-encourage para ma-develop ang kanilang tamang kumpiyansa sa kanilang sarili at para hindi sila matakot na mangarap kahit mahirap. Bakit hindi natin dapat ilagay sa ating mga kamay ang hustisya at paghihiganti? Kadalasan, kapag nilalagay natin sa ating kamay ang hustisya at paghihiganti, ay hindi natin naisa sa alang-alang ng mabuti kung ano ang tamang degree o parusa na dapat na ipataw sa tao na nagkasala. Tandaan natin na ang hustisya ay totoo naman na importante itong pairalin, pero dapat tama ang ating judgment at tama ang ipapataw nating na parusa sa tao na gumawa ng masama base sa kanyang nagawang kasalanan. Dahil kapag tayo ay nagbigay ng hindi angkop na parusa base sa kanyang nagawang kasalanan, ay tayo rin ang kakarmahin at ganito rin ang ating sasapitin. Kapag nagagawa mo ang lahat ng gusto mo, masasabi bang tunay kang malaya? Ito ay depende sa iyong ginawa. Kung ang ginawa mo ay tama at mabuti, ikaw ay magiging malaya. Pero kapag ang iyong ginawa ay labag sa tama, ay hindi ka magiging ligtas sa kung ano ang iyong sasapitin, kahit na ano pang gawin mong pagtatago. Kung hindi tama ang magsinungaling, pero bakit ginagawa ito ng tao? Ang magsinungaling ay talagang hindi tama. Pero kaya ginagawa ito ng tao ay dahil una ay ayaw niyang masira ang kanyang image o siya'y mapahiya. Pangalawa ay ayaw niyang siya'y mapagalitan. At ang pangatlo ay ayaw niya na siya ay maparusahan o managot. Pero tatandaan pa rin natin na mas masama pa rin ang magsinungaling
Dahil kapag tayo ay nagsisinungaling, ay mas nadodoble ang ating kasalanan. At mas lalo pa tayong parurusahan. Ano ang dapat natin gawin para tayo ay maging matapang? Ang mga dapat natin gawin para tayo ay maging matapang, una ay kailangan natin magdasal. Magtiwala sa Diyos kahit pa tayo ay naharap sa pagsubok. Pangalawa ay kailangan natin piliin sundin kung ano ang tama. At pangatlo ay kailangan maging totoo tayo sa ating sarili. Kailangan magtiwala tayo sa ating sariling kakayahan dahil kapag ito ang mga bagay na ating ginawa ay mas magiging malinis ang ating konsensya. Bakit ang kasamaan ay hindi dapat suklian ng kasamaan? Ang kasamaan ay hindi dapat na suklian ng kasamaan dahil una ay para hindi tayo mas mapasama. Dahil kapag once na tayo ay gumanti sa tao na gumawa sa atin na masama, ay wala na rin tayong pinagkaiba sa kanila dahil tinutularan natin sila. At pangalawa, ay hindi ito magdudulot ng kapayapaan, kundi ang maidudulot nito ay kaguluhan at pagkakasakitan. At ang pangatlo ay wala tayong matatamo na mabuti. At mas posible pa na tayo ay mapasama dahil ito ang batas ng buhay. Kaya sa buhay, kung gusto natin na tayo ay makaligtas sa kapahamakan at mas bumuti ang ating buhay, ay kailangan suklian natin ng kabutihan ang kasamaan kahit na gaano pa ito kahirap. Dahil ito pa rin ang pinakatamang piliin. Ang magulang lang ba ang may responsibilidad na tiyaking malalayo sa kapahamakan ang anak? Ito ay depende sa kanyang edad o sa kanyang kondisyon. Kapag ang isang anak ay masyado pang bata at mayroon siyang kondisyon sa pag-iisip, ay talagang responsibilidad ng magulang na gabayan at tiyaking malalayo sa kapahamakan ang anak nito. Pero kapag ang isang anak ay normal ang kanyang pag-iisip, siya ay malaki na at nasa hustong edad na, ay tungkulin niya ng maging responsable sa kanyang sarili. Dahil kahit paano ay alam niya na rin kung ano ang tama at mali. Lalo na kung busog naman siya sa mga pangaral.